Hi Miss Jane, ito na po ang iyong personal reading. Hindi na po tayo magpapaligoy-ligoy pa. Itong ilang deck of cards na ating gagamitin ay akin muna po ilalagay sa gilid. Okay, Miss Jane, dito muna po tayo sa iyong tarot reading kung saan po ay pinapili kita ng tarot deck na ating gagamitin at ito nga po ang iyong napili. Meron ka ditong ilang katanungan na iniwan. Of course, atin pong itong susubukan na masagot bawat isa. First reminder na hindi ko po tatamisan kung ano man yung pwedeng umangat na messages, pero wag pong laliman, mensaheng gabay lamang po. Okay, agad-agad gusto kong basahin itong unang question na iyong iniwan, Miss Jane. Anong magiging kapalaran ko in the near future? Guidance po mula sa baraha for Miss Jane sa taong nakikinig ngayon. Message for Miss Jane, anong mensaheng gabay ang kailangan nitong marinig ngayon pagdating sa kanyang hinaharap, sa kanyang future? Guidance po for Miss Jane sa taong nakikinig ngayon. For Miss Jane, anong kailangan marinig ng taong ito? Two of Swords, reverse, add lang po tayo. Okay. Oh, so meron ayan, reversal cards ang nakuha natin baraha. Pero hindi ibig sabihin, Miss Jane, kung ikaw ay nakakapakinig na kay Moonchild, hindi naman agad ibig sabihin, reversal ang cards ay hindi na okay. Okay? Meron lang itong kalakip na mensahe. Maaring ito lang din yung enerhiya ngayon na nasasagap natin or at one point, sa susunod na punto na ito ng iyong buhay, mapapagod at mapapagod ang isang Miss Jane. Wala namang perfect na emosyon or physically, mentally, emotionally. Minsan nagkakaroon ng pagka-low-key sa feeling. Or maybe ito yung pinaka-message. Ano man ang tahakin mo sa mundo. The world ay narito. This one is in reverse. Kahit pa yan ay in reverse, baliktad at baliktad rin man natin, the world is still the world. Umiikot lang yan. Ups and downs, highs and lows ng buhay. Maaring dumaan ka dyan. Pero pinapaalalahanan ka, ito yung pinaka-reminder, Miss Jane, yung message, yung guidance, na huwag kang susuko. Okay, huwag kang pangingibabawa ng pakiramdam na wala na or hindi na, wag na lang. Especially if one point, kung ngayon palang nag-a-apply na yung ilang difficulty, yung ilang struggle in life, na again, very normal. Dadaan at dadaan tayo dyan. Dyan ka rin huhugot ng lakas eh. Dyan ka rin makakakuha ng lakas para marating mo, patuloy mong marating ang tagumpay, ang iyong highest potential sa buhay. The Sun. Again, ito rin, si The Sun. Kahit pa yan ay in reverse, the Sun is still the Sun. Si Haring Araw pa rin yan. Stay positive. Madaling sabihin, alam ko, lalo pa at one point dumating ka man sa pagka-low-key, okay, pagkababa ng energy, lagi mong tatandaan itong iniwan yung Moonchild na hindi natatapos dyan ang isang punto ng hindi okay, okay, yung hindi pagka-okay ang iyong buhay. Everything is temporary. Sisikat ulit ang araw, ang Haring Araw. Stay positive. Laban lang, tuloy lang. Recharge. Okay, it's okay to pause. Recharge your energy. The Four of Swords reverse. Iwas sa pressure. The Two of Swords. 2 and 4 of Swords. Iwas sa pressure ng buhay na feeling mo baka ganito, ganyan, nahuhuli ka na, wala ka nang mararating pa. Focus ka lang. Focus and concentrate. Okay? Sa yung gusto pang tahakin sa mundo. At walang imposible para sa'yo. Alam ko, again, Moonchild, ang tamis-tamis naman ng walang imposible. Yes po. Nakatingin ako sa yung pagdating sa astrology. If ever meron man akong ma-mention na info, Miss Jane, kagaya ng houses, placements, science, ganyan, hindi na ito kailangan laliman pa or pakaintindihin pa.
Okay? Pero i-mention ko lang din po para kahit paano ay meron kang ideya kung saan ko pinuguhugot ang ilang messages. You have your North Node kasi in Gemini. Ito yung napasilip ako. And your sun sign is Gemini. Actually, your North Node and Sun is in the 9th house of travel. So the world, you are meant to travel the world, Miss Jane. Ito lang yung aalisin mo, okay? Yung pressure, yung pangamba, pag-aalala. Alisin yung ilang negativity, negative energy. Minsan wala tayong higit na kalaban, kundi ang ating sarili. Kung paano tayo mag-isip, okay, sa sitwasyon. Stay positive. Stay strong. Alam ko, yan yung mga normal na advice, pero yan talaga yung nais iwan ng baraha sa ngayon. Iwas ka sa yun yung pressure ng buhay minsan, dito baka lalo kang hindi mo makita, the Two of Swords, yung pagkaklaro, yung liwanag. Kasi ikaw mismo ay hindi na rin nagiging sigurado. So take it easy, don't be too hard sa yung sarili. Kung sakali man may pagka-low-key talaga at one point, sa mga susunod na punto na ito ng iyong buhay or ngayon pa lang, it's okay to pause. It's okay to recharge your energy. Hindi mo kailangang, yes, be unstoppable, pero hinay ka lang din, okay? Take it easy, take everything one day, one step at a time sa iyong buhay. At sa akin nakikita dito, patuloy kang merong mapupuntahan, yes po, North Node kasi na-mention ka na, siya ng matatawag na destiny mo. Okay, again, your North Node is in the 9th house of travel, learnings. Okay, so meron kang pwedeng mapuntahan, madiskubre na lugar, bagong lugar, or matutunan pa sa iyong buhay. Or madiskubre pa sa iyong sarili, marami pa. Walang imposible para sa isang Miss Jane. Tiwala lang. Okay, sige at tayo. Anong kailangan marinig? Ano pang, saan patutungo ang buhay ni Miss Jane sa hinahanap? Tingnan natin. Guidance po. Add lang tayo ng ilang messages for Miss Jane. Ayan na, may bumagsak na. Earth sign. You have your rising sign in Virgo. So, alisin talaga yung ilang worries. Kasi Virgo is one of the warrior in the zodiac. Alisin lang yung pag-aalala, pangamba. Stay positive. And stay grounded sa iyong goal. Stay practical, realistic sa iyong approach. Earth and air. Ayan. You have your sun sign in Gemini, which is an air sign. And rising sign in Virgo, which is an earth. Ikaw talaga yan. Gamitin mo yung iyong natural na abilidad. Nasa iyo daw yan. Parang ganun yung pinaka-message. Nasa iyong kakayanan. Huwag mong pagdududahan ang iyong sarili. Yung natural na ability, especially pagdating, saan yan moonshot? Sa iyong service, dito sa mundo, earth, the world, sa iyong serbisyong totoo. Maging ano pa man yan, ha? Kung nasan man yung natural sa'yo, yung act of service mo, dyan na rin kasi pumapasok yung love language na pwede mong maipakita, maiwan sa trabaho, especially. Okay? Sa iyong ginagawa, sa pang-araw-araw. Yan, ikaw din mismo yung magdadala sa iyong tagumpay. The air signs, yung iyong intellectual na pamamaraan, yung diskarte, ang iyong boses. Gamitin mo yan. At sabi ko nga, walang imposible na maikot mo ang universe or the world. Rather, charot, baliktad ata. The world or the universe rather. May pahugad na naman. Hugot si Moonchild. Okay. So, let's move forward po dito sa second question na iyong iniwan. Tungkol sa love life. Okay. Sige po. Ay tayo ulit. Gamit pa rin itong. Ito naman. Sige. Dito tayo sa isang tarot deck. For Miss Jane, tungkol sa buhay, pag-ibig, relasyon, anong kailangan nitong marinig? Mensaheng gabay po. Message. For Miss Jane, relasyon, pag-ibig, guidance, advice para sa taong ito. Okay, may bumagsak na dito. Tingnan muna natin. The Tower. Expect the unexpected. Tingnan nga natin ang iyong... Okay. Expect the unexpected. Knight of Swords. Add pa tayo.
Maaaring makilala mo siya. I have no idea kung single ka ba in a relationship right now. Pero, okay. Maaaring makilala mo siya or yung love, unexpectedly. Parang ganun. Or taliwas ito, if ever makilala mo siya, parang hindi ganun agad-agad, ma-identify mo na siya na si the one. Okay? Kasi umangat si the tower. Or makilala mo siya sa hindi inaasahang paraan. The Hermit, Two of Swords, nagbigay din sa dalawang deck. Two, both are in reverse. Buksan mo yung mga mata. Patuloy na maging open sa ilang possibility. Alisin ang worry. Okay? Why I'm getting a message dito na napapangibabawan ng pag-aalala or pagtatanong, pagtataka, pero may takot. Bakit ganun? Confused. And the Seven of Pentacles, parang ang confused nga. So, long-term plan sa relasyon, if in a relationship, pero regardless, I feel na meron kang gabay, suporta sa isang tao. At ito na yun, ang iyong partner. Huwag ka lang mangamba. Ito na yun, Knight of Swords. Ang iyong knight in shining armor na papunta na, parating na sa'yo. Kung ngayon man, since you have your sun sign in Gemini, maaring itong mga nakalipas na buwan ng taon or sa darating na 2025, especially in the first half, meron at meron siyang isang tao na pwedeng tumatak sa isang Miss Jane. Love life or career mind, regardless, pero since love life, walang imposible, lalo pa dito sa ilang bumagsak sa yung baraha. Hindi mo pa man ito ma-realize. Etong pwedeng tatak na ito, I will be honest, could be positive or negative. Kumbaga, mag-iwan siya ng influence sa iyong buhay, kung saan negatibo man or positibo, sa huli, hindi mo pa man ito ma-realize, tatatak ito sa'yo, at meron kang aral na may babaon sa taong ito. Ayan, gaano man hindi ganun ka okay or positive naman, Moonchild. If this is something challenge, difficulty, struggle, Moonchild, uulitin ko, may kaliwanagan to. The Hermit, huwag kang pangibabawa ng confusion. The Two of Swords, the Knight of Swords, ayan, merong dahilan ang mga bagay-bagay. Yan ang iniiwan ng baraha sa'yo. Ano man ang pagdaanan sa buhay, pag-ibig, relasyon, yan ay pawang test. Tinatest nito ang iyong kakayanan, ang iyong PC, ang iyong ability, paano mo pangahawakan ng isang sitwasyon. At sa huli, definitely meron at meron ka siyang mapabaong aral. Okay? Okay, you have your 7th house. 7th house, nilip natin kasi dito pumapasok ang relationship. 7th house ruler in the 5th house. So, this is someone na kung iibig ka man or kung meron kang mapapangasawa, hindi lang ito pagiging practical, Miss Jane. Pero talagang dito pumapasok kasi ang matatawag mong one and only true love. So, talagang fully love ito. Kumbaga, romantic ang eksena. Huwag ka lang pangibabawa ng pangamba. Okay? Let things flow naturally sa iyong buhay, relasyon, pag-ibig. Deserve mo ang mahalin, magmahal. Deserve mo ang maging masaya. Okay? Okay. So, this time, gusto ko naman gamitin itong cartomancy reading o yung ginagamitan po natin ng playing cards kung saan po ay pinapili kita ng siyang maaring mag-represent para sa'yo. At ito po ang yung napili, ang Queen of Clubs. Lagay lang natin sa pinaka-center. Kulang tayo ng ilang messages. Anyway, pagdating sa cartomancy, very straightforward po umaangat dito na mensahe. Kumbaga, diretsahan, wala nang paligay-ligoy pa. Wala sa reader lang naman po yun. Hopefully, ready ka. Anong kailangan marinig ng isang Miss Jane ngayon? Buhay, pag-ibig, relasyon. About sa love life ni Miss Jane. Anong kailangan itong marinig? Message for Miss Jane. Sa taong nakikinig ngayon, may bumagsak na dito. Okay. Add lang tayo, Miss Jane. Ayan. Napaka si Moonshot. Kinlarify tayo sa aking iniwan.
Merong someone, Miss Jane. Kung single ka ngayon, merong parating sa iyong buhay. At this is someone na parang meron siyang kakayanan. Money-wise, financially speaking, hindi man ito ganun kayaman, okay? Pero maganda yung possibility. Abundance yung nakikita ko. 9 and 10 of diamonds. 5 of hearts. Ito yung sinasabi ko na alin yan, Moonchild. Yung matatawag mong one and only true love. Diyan po pumapasok yun. At okay. Ano na to? Money or career pwede rin. I mean, merong involved dito. Nakatrabaho. Pagdating rin po sa pera. Tingnan, ito, nakatingin ako sa yung chart kasi baka meron akong ma-add. Okay. So, pwede rin pagdating sa travel, 9. May ilang possibility. Ang ganda. Kung hindi ito older, the Hermit po ay narito. Okay. Kung hindi siya mas older sa'yo, mature one kung mag-isip. Okay, mature one kung mag-isip. Very responsible, determined, goal-oriented career-wise. Magaling tong humawak din ng kanyang trabaho, pera. Ayun yung nakikita natin. The Ace of Spades. New beginnings. Ang nakikita ko rito. New beginnings. Someone new. Okay? Ito additional lang. Mag-add ako ng ilang signs. Your compatible signs in love. Meron siyang Sun, Moon, Venus, Rising sa kanyang chart. Okay. Capricorn. Gemini. Sagittarius. Pisces. Aquarius, Leo, parang ang dami ko nang na-mention, no? Ayun yung may iwan ko. Ano yun ulit? Moonchild. Ayan, no? Sumasang-ayon. Money for you. Money and love for you, Miss Jane. Again, Capricorn, Gemini, Sagittarius, Pisces, Aquarius, Leo. Okay. Sun, Moon, Venus, Rising. Additional lang naman yon. Baka sa chart niya ay meron siyang placement sa aking nabanggit. Okay. So, let's move forward sa last question po na yung iniwan. Matutupad po ba ang pangarap kong makapag-travel sa ibang bansa? Unang-una pa lang the world, sa ilang na-mention ko, astrologically, sa cartomancy, yes, agad ang may iwan ko. Walang imposible. Claim na natin yan. Since you have your 10th house rin. Ayan, your 10th house. Your 10th house ruler is in the 9th house of travel pa rin ito. 10th house dito natin sisilip if ever magtatrabaho ka rin. Okay, abroad or sa ibang bansa, saan man yan. Your North Node, again, sumasang-ayon kapag ganyan daw, naririnig mo ba? Sana naririnig yung butiki ata yun. Pero blessing yan. Money for you. And blessing para kay Miss Jane. Pag ganyan daw, sumasang-ayon eh. Oo. Pero claim natin, na makakapag-abroad, ayan. Di pa ako tagtatanong, may umaangat na. The situation will improve. It's up to you. So, definitely, bibigyan ng pag-aksyon, desisyon, tamang paghakbang, patungo sa gusto mo pang marating. Ito hindi kailangan yung pinakasalita. The situation will improve. Pero definitely, merong improvement. Okay? Merong progreso. Gumagalaw ka. Kahit gaano man minsan ka bagal. Pagkatiwalaan ng proseso. Sa travel, okay? Ano man yung pwede mong tahakin. Claim natin na yes. Okay, this time gusto kong i-check itong set of cards na yung napili kung saan. Hindi ko pa rin ito napupuna. Sinisilid lang natin to sa isang note. Wow, sinisilid. Ang lalim. Moonchild. Pero, tingnan natin. Okay, baka meron din akong ma-add pa sa ilang katanungan mo. The Page of Wands. Ayan. Page of Wands, ito yung pinakamaliit nating deck. Patawarin.
Page of Wands, this is about travel. Pero this one is in reverse. Okay. So, parang, sige, sandali. Mag-add muna tayo. The Tower! Saan ba ito si The Tower? This one is in reverse. Okay, parang isa lang nakukuha kong mensahe dito, Miss Jane. Huwag mong pigilan ang sarili mo sa ilang emosyon or action. Take risk. Take action. Okay, so ayan. Tayo po ay nalubat. Meron ako ilang na-mention. Pero sabi ko nga, take some action. Decision. Take action and move forward sa iyong buhay. Kasi meron ako dito ang nakikitang control. Okay? Sabi ko kanina pa umangat yung confusion, walang pagkaklaro. Pero hindi ibig sabihin nito ay dire-diretso na lang ang isang Miss Jane. Okay? Take it easy pa rin. Umiwas sa pressure, wag magmadali. Patungo ka pa rin doon. Sa mga gusto mo pang puntahan, tahakin sa buhay, walang imposible para sa'yo. Tuloy lang, nang walang pangamba. Okay? At limitless yung ating nakikita dito. Limitless. Pero sabi ko nga, wala tayong control sa lahat ng bagay. Halos lahat ng bagay. Kung ano yung nagaganap, kung ano pwedeng ihain sa iyo ng mundo. Pero meron kang control kung paano mo pangahawakan ito. Paano nga ba? Positive. At kung ano man yung pwede mong danasin, ups and downs, the world, reverse, ito rin sa huli. Okay? Ito rin hindi mo pa man ito ma-realize at mapagtanong ka sa iyong buhay at one point, ito rin ay para sa'yo. Okay? Tingnan natin. The Devil. This one is in reverse. Hindi kailangan katakutan o laliman. Ito pa rin yun. Isa lang itong iniiwanan. You have to release negativity. Parang, ito yung kasi, baka ito yung ayaw man natin. Baka minsan, hindi tayo sumusubok, nagiging stuck tayo sa isang sitwasyon, posisyon, relasyon, kasi may takot, baka wala nang mangyari pa. You have to reclaim, okay? Reclaim your control, your power. Maaaring ito ngayon, kung hindi pa mag-apply ito ngayon, maaaring sa darating na punto ng iyong buhay, meron kang kalayaan para gawin ang mga gusto mo, Miss Jane. Meron kang freedom. Paangatin mo yung pagiging free-spirited mo, the Page of Wands. Okay? Release anything or anyone that no longer serves you. Huwag kang ma-stuck sa isang tao, posisyon, relasyon. Kaya mong tumayo kahit ikaw lang muna. O kayang-kaya mong manindigan para sa iyong sarili. May pag-angat akong nakikita. Maaaring may pagkasobra pa nga sa iyong abilidad dito. Pero baka hindi mo lang ito nagagamit sa wasto or napapaangat talaga. Showcase mo na yan sa showtime. Ayan. Huwag mong pagdudahan yung ability mo. Knight of Swords. Umangat siya kanina dito. Ang daming nag-double ha. Yung umangat na magkakaiba kasi yung deck of cards na ginamit natin. Pero nagbigay din yung ilang baraha. The Tower, the Knight of Swords. Ito. This one is in reverse now. So, pagkatiwalaan ng sarili, okay? Huwag magmadali sa proseso. Pagkatiwalaan ng sarili ang proseso. At syempre pa, higit siya. Ang ating nag-iisang creator, si Lloyd, maging ano pa man ang iyong faith or religion, samahan ito ng dasal. Okay, lalo pa kung hiniling mo ito sa kanya, iniangat mo ito sa kanya. Walang ibibigay sa'yo ang nasa taas nang alam niyang hindi mo kakayanin. Okay? Or kung at one point hindi pa ibigay agad, hindi ibig sabihin ay hindi na. Sa huli, aking ulitin, may dahilan yan sa huli para rin yan sa iyong higit na ikabubuti. The Six of Pentacles reverse. 6 and 9. 9 of Pentacles. Okay. So, namumunga, nag-glow up ka, patuloy na may growth, mayroong progress. Patuloy mong matutugunan itong ilang pangangailangan, hindi lang para sa sarili, pero dito rin sa ilang taong iyong pinagbibigyan.
yung iyong inspirasyon, pamilya, okay? May growth, hindi mababaliwala, Miss Jane, kung ano man yung mga, ngayon pa lang, dadaan ka sa proseso eh. Pagkatiwalaan mo yan, hindi mababaliwala yung ilang efforts, yung sipag, yung tiyaga, yan ay merong bunga na nakaabang. Okay? Another reminder, Miss Jane, ang tanging may iwan lang po every time ng baraha. Maaaring ito lang yung kondisyon, okay, sa iyong sitwasyon na kinakaharap or kakaharapin. Pero yung resulta, yung outcome, at the end of the day ay wala sa mga barahang ito. Wala dito, okay, wala dito ang finale sa iyong teleserye. Mensaheng gabay lamang po. Kuha na tayo ng pinaka-final advice. So, magta-travel ba? Yes. Claim na natin yan. Merong possibility, malaki yung chance. Pagkatiwalaan ng iyong kakayanan, anong kailangan marinig ni Miss Jane? Mensaheng gabay po. Sa taong nakikinig ngayon, may bumagsak na. A personal issue reaches resolution. If ever merong ilang issue, tension, conflict sa iyong buhay, especially ngayon, kung meron man, or sa mga darating pa, sabi ko nga sa'yo, everything is temporary. Hindi ka mananatili dyan. Lilipas yan, malalagpasan, makakayanan. Expect powerful change. The Tower. Sa dalawang deck, umangat ito kung di ako nagkakamali. Tama ba? Oo. Both are in reverse. Sabay ka lang, okay? Sa ilang pwedeng, ayan. Minsan gugulatin ka ng buhay. Minsan gugulatin ka ng life, relasyon, karera. Pero minsan, wala talaga tayong control, sabi ko nga. At wala tayong ibang option kundi ang sumabay sa agos ng buhay na ito. Maring ito ay sudden change. Expect powerful change. I-claim natin na ito ay patungo. Okay, patungo pa sa iyong highest growth and potential. 9 of Pentacles. Laban lang. Maaaring i-shake-shake ka lang or sinishake-shake ka na ngayon ng universe. Gising-gising daw. Paangatin ang iyong kakayanan since you have your sun sign in Gemini. And si Jupiter, the planet of luck, expansion, is still currently in your sign, Gemini. It will last until first half of 2025. So, ano na yan, Moonchild? Take advantage itong planetary transit ni Jupiter. Once every 12 years lang ito. Take action. Move on, move forward. Ano pa man yan. Pero again, yung approach, hinay lang. Take everything one day, one step at a time. Iwas sa pressure or sa ilang tension ng life. Tuloy lang, laban lang. Yan ay hindi nababaliwala. Yung mga pagsisikap mo. Miss Jane, ito ang umaangat sa iyong baraha. I know, nagka-rumble-rumble na yung ilang set of cards. Pero sana po, kung ano man yung ating nakita na pag-usapan, ay pawang maging gabay lamang po. Thank you so much, Miss Jane, sa iyong patuloy na support kay Moonchild sa ating channel. All the best sa'yo, and I hope to see you again next time.